Chapter 3. Binuksan ni Alexander ang ilaw sa tabi ng higaan ni Rose. Pinagbasta niya ang dalaga. Ang buhok nito ay nakalatag sa unan. May pangambang mababanaag sa nangungusap nitong mga mata at ang mga labi ay maga at mapupula dahil sa kanyang mga halik. Naputol ang pagmamasid niya kay Rose nang bahagya nitong iangat ang sarili at halatang asiwang sinimulang hubarin ng pantalon. Hinawi niya ang mga kamay nito at siya na ang gumawa niyon. Alvin, wala akong ganong alam. Babalaan ni Rose. Kaya wag ka masyadong umasa. I know it will be amazing. You're a passionate woman. Kumpiyansang tugon ni Alexander. Tuluyan na niyang hinubad ang pantalon ni Rose. Hindi man matangkad, perpekto naman ang petit na katawan ni Rose. Husga ni Alvin habang maras na inaalis ang suot na kurbata. Lumuhod si Rose at ito na mismo ang naghubad sa kanyang kurbata. Pagkatapos pinadaos-os nito ang kamay sa mga maskulado niyang balikat. Huminto ito at tumitig sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon at naggalak sa intensidad na nabasa ron. Sinimulang alisin ni Alexander ang pangitaas ni Rose nang pigilan siya nito. Anong problema? Pwede bang hindi ko na ito hubarin? Hindi maaari. Gusto ko ang katawan mo. Ako hindi. Binaliwalaan ni Alexander ang sagot ni Rose dahil na rin saka alamang iilang babae lang ang nakontento sa sariling katawan. At sinimulan na niya ang paghuhubad. Pagkatapos maghubad ay binalikan niya si Rose at muli itong hinalikan. Sinikap ni Alexander na pigilan ng pananabik at magdahan-dahan. Maliit at mahina ang katawan ni Rose at hindi niya gustong masaktan to. Mula sa pagkakahiga, makikita sa mga mata nito ang tiwala at kawalang muwang at nagduda siya sa gagawin. Ngunit gumalaw si Rose sa pag-iskis ng makinis itong balat at ang peach flower scent ng pabango nito ay nagpanumbalik sa kanyang pagnanasa. Gamit ang matinding kontrol sa sarili, pinigil niya ang nadaramang pagdududa. Masaya si Rose. Masaya siya. Bakit kailangan pang gawing komplikado ang mga bagay-bagay? Sex lang to at walang iba kundi sex at kahit kailan hindi niya yun bibigyan ng kahulugan. Nahigit pa sa pagsasalib ng dalawang katawan. Yumuko siya at umisod ng konti para ibaba ang kanyang bibig sa dungot ng dibdib ni Rose. Pinaglaruan niya ang mga sensitibong dungot sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay isinubot sinipsip. Napaangat sa kama ang mga balakang ni Rose kasabay ng pagsinghap. Please, are you protected? Tanong niya. Tumango si Rose. Bahagya niyang iniangat ang katawan nito upang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Parang gusto kong isipin na hindi mo pa ito nagawa kahit kailan. May kasamang ungol na umulos ito at napasigaw si Rose ang tuloy niyang makuha ang pagkabirhen nito. Ano? Birhen ka pa? Hindi na ngayon. Pinili ko to at desisyon ko to. Nagngalit ang mga ngipin Alexander dahil sa inis. Pero nangyari na ang nangyari. Mas pinasidhini ang kanilang pag-iisa at tinala silang pareho sa sukdulan. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong na makita ang mga bakas ng luha sa mukha ni Rose. Kung sa iba niyang nakaulayaw ay bumangon na siya agad, kinabig naman niya si Rose at niyakap. Nasaktan ba kita? Hindi, ayos lang ako. Sagot ito at siniksik ang mukha sa kanyang dibdib. Bagaman hindi niya ginagawa sa ibang babae, natuklasan ni Alexander na atubili siyang pakawalan si Rose dahil ayaw niyang masaktan ng damdamin nito. Hindi dapat niya ito pinakialaman para sa isang lohikal, mapagtimpet organisadong tao tulad niya. Hindi niya maipaliwanag kung paano siya humantong sa ganitong sitwasyon. Kailan ba ito nagsimula? Nung una niya makita si Rose sa pintuan ng opisina, may anyo at hugis sa kailanman ay hindi nakaakit sa kanya. Hindi siya kilala ni Rose pero nagtiwala ito sa kanya. Yun ang pinaka bumagabag sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Hinintayin Alexander na makatulog si Rose bago siya tumayo at nagsimulang magbihis. Palabas na siya ng apartment nang may humila sa lilayan ng kanyang pantalon at umangil. Si Blas, ang aso ni Rose. Nung subukan niyang alisin ang aso sa pagkakasakmal sa kanyang pantalon, inagad siya nito sa binti. Hindi makapaniwalang niyuko niya ang aso para ilayo sa kanya pero nagpatigas ito. Mga galit na mata at tumingin sa kanya mula sa ilalim ng mga tila sa paniking tenga ng aso. Tama ka. I am a bastard. Pabuntong hiningang kinausap na Alexander ang aso na tila ba naintindihan siya nito.
Pagkatapos ng gabing yun, alam niya na hahanap-hanapin niya si Rose. Ngunit kapag kinilala na to ni Solomon, hindi siya pwede magkaroon ng relasyon. Aasahan ng ninong niya na pakakasalan niya si Rose at bagaman binuhin ng dalaga ang sex drive niya sa parang hindi nagawa ng mga nanauna rito. Wala siyang itisyong magpakasal sa kahit na sino. Sex lang ang kaya niyang ialok kay Rose at sigurado siyang hindi yun sapat. Lumabas na siya ng bahay ni Rose. Natanong niya sa kabilang bahagi ng kalsada ang kanyang security guard at sinenyasan niya. Babalik siya sa dating buhay na para bang normal lang ang lahat at ang insidente kay Rose ay hindi kailanman nangyari. Nagkamali siya ngunit nagkakamali naman ng lahat ng tao. Walang saysay na sisihin niya ang sarili dahil sa nangyari ngayong gabi. Tinanghali ng gising si Rose at nagmamadali siyang pumasok sa kanyang klase. Hapon na nang mapag-isipan niya ang nakaraang gabi. Umalis si Alvin habang nangimbing siya. Hindi ito nag-iwan kahit phone number. Ngunit nang mapagtanto niya na nakaniig niya to sa unang date pa lang nila, unti-unting nabawasan ang sigla niya. Ngunit napalitan ng labis na galak ang negatibong damdaming yun. Nang pag-uwi niya may isang bungkos ng mamahaling rosas na naghihintay sa apartment niya. Isang malaking A ang nakasulat sa gift card na nagbigay pag-asa sa kanya na magkikita pa ulit sila ni Alvin. Subalit pagpasok niya sa Lunes, wala si Alvin sa opisina nito. Noong una iniisip niyang baka nasa isang business trip ito. Ngunit nang mag-iisang linggo na siyang hindi nakikita ang binata, unti-unti nang namamatay ang pag-asa niyang makikita pa ulit ito. Nakadagdag pa rin ang pagtawag ni Ma'am Vanessa upang sabihin na hindi na siya magtatrabaho sa STA Industries. Hindi na niya makikita pang muli si Alvin Brunyosa. Thank you, Ma'am. Masakit mang isipin, yun ang maaring itawag na sa nangyari sa kanila ni Alvin. Marahil nahiya itong magkaroon ng ugnayan sa isang janitress at ang mga bulaklak ay pinadala ng binata dahil nakukonsensya to. Ang hapdi sa puso niya ngayon, tumitindi sa isiping naging tanga siya sa pagtitiwala at pagkakaroon ng pagtingin sa isang lalaki hindi niya kilala ng lubos. Pagkalipas ang 3 linggo, natuklasan ni Rose na nagdadalang tao siya. Marahil ay naisuka mo yung pill nang minsang sumama ang tiyan mo. Dapat tinuloy mo pa rin ang pag-inom ng pills, sabi ng doktor nang magpa-check up siya. Nilisan ni Rose ang klinika na magulong isip. Sino mag-aakala na ang sandaling pinagsaluhan nila ni Alvin ay magbubunga ng isang sanggol? Paano niya alagaan ng isang bata kung sa kanya pa lang kulang na ang kanyang sweldo? At 2 linggo na lang at exams na niya. Paano niya pagsasabay ng pag-aaral at pag-aalaga ng sanggol? Kinaumagahan, nagtungo si Rose sa STA Industries. Hinahanap niya si Alvin. Kailangan itong malaman na magiging ama na to. May karapatan at pananagutan din ito sa bata. Siguradong hindi ito matutuwa pero wala siyang pakaalam. Miss, kilala ko ang lahat ng empleyado rito. Wala kaming empleyado nagngangalan na Alvin Brunyosa, sabi ng receptionist. Meron, miss. Nagkakilala kaming 2-3 linggo na nakakaraan. Lagi siya nag-overtime. Pagdedetalye ni Rose. Naginit ang kanyang mga pisngi sa mapanuring tingin ng receptionist. Maghihintay ako habang hinahanap mo siya. Miss, hindi ko mahanap ang taong hindi naman nag-e-exist. Nangihinang napaupo si Rose at kung ano-ano ang tumatakbo sa isip niya. Nagsinungaling ba si Alvin? Diyos ko, may asawang tao ba to? Isang maedad na lalaki ang sumungo sa resepsyon. Miss Arellano? Gulat na napatayo si Rose. Tumawag ba ng security ang receptionist? Kaya kong ituro sa inyong opisina ni Alvin. Hindi na kailangan, Miss Arellano. Hinihintay ka ni Alvin? Sumama ka sa akin. Nakita ni Rose kung paano manlaki ang mga mata ng receptionist habang sinusundan niya ang lalaki. Nakita niyang papunta sila sa area kung saan siya naglilinis dati. Huminto ang lalaki sakay sa isang opisinang hindi niya nilinis dahil lagi nakalak. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rose. Binuksan ng lalaki ang pinto. Si Miss Arellano, sir. Pumasok si Rose sa malaking opisina at sandaling napapikit sa liwanag doon. Kinakabahang napakurap siya nang makita ang matangkad na lalaki sa likod ng glass desk. Alvin? Bantulit niyang bulong. Ang buo kong pangalan ay Alexander Brunyosa Santillan. Mabagal itong sabi. Sinadya kong hindi yun ipaalam sa iyo. Buti na lang at nakilala ni Tito sang head ng security ko ang pangalang binanggit mo sa receptionist. Santillan?
Kahit siya alam na ang SDA Industries ay kumakatawan sa Santillan. Hindi ordinaryong empleyado si Alvin. May-ari ito ng isang napakalaking kumpanya. At sinadya nitong hindi sabihin ang tunay na pagkatao. Nahihilo si Rose sa magkahalong shock at tensyon. Santillan? Nautal na sabi ni Rose habang pinipilit na panatilihin ng ulirat. Bakit ako lalapitan ng isang lalaking katulad mo? Kitang-kita ni Alvin ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Rose. Nakita niya ang pagsuri ng dalaga kaya humakbang siya paatras para saluhin ito sakaling himatayin. Pero nahuli na siya. Natumba na ito sa sahig. Nang yukuin niya si Rose at kalungin sa kanyang mga bisig, may naramdaman siyang masamang kutob. Iisa lang ang naiisip niyang rason para mag-abala tong hanapin siya. Nahiling ni Alexander na sana mali ang kutob niya. Pinagmasdan ni Alexander si Rose habang nakahiga sa sofa sa kanyang penthouse apartment. Tila isa tong manika na kapantalon, canvas sneakers at simpleng blouse. Ano bang iniisip niya ng pakialaman nito? Siya rin ang sumagot sa sariling tanong. Hindi talaga siya nag-iisip nun. Itinutok ni Alexander ang pansin sa mukha ni Rose. Gumalaw ang mga pilik at nanumbalik na ang kulay sa pisngi nito. Nang haba ang kulay rosas nito mga labi at bigling nag-react ang kanyang katawan. Damang-dama pa niyang init ng yapos ng katawan ni Rose. Ngunit higit doon, ay nadama niyang makita ang pagkamangha sa mga mata nito pagkatapos. Huwag mong piliting tumayo kang mahihilo ka pa. Payo ni Alexander nang bumangon si Rose. Nasaan ako? Ang apartment na to ay nasa taas ng opisina ko. Gusto ko ng privacy para makapag-usap tayo. Kalmado niyang sabi. Nagsinungaling ka. Nagsimula na at naisip ni Alexander. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi ang buong katotohanan. Huwag kang pilosopo. Ano bang tingin mo sa nangyari sa atin? Isang laro? Hindi ni isang laro. Ang lolo mo. Wala akong lolo. Ang tinutukoy ko ay ang lolo mo sa ama. Si Solomon Inocencio. Salungat ni Alexander. Ang sabi ng nanay ko, wala akong kamag-anak sa panig ng tatay ko. Wika ni Rose. Pinagmasdan ni Alexander si Rose. Matangkad, mahubog at mahinhin ang mga babaeng gusto niya at heto si Rose. Maliit at walang hugis ang katawan. Madaling magalit at walang galang ngunit sa kabilangan niyon, hindi niya mapigilang ma-attract dito. Alam ng nanay mo na buhay ang lolo mo. Dahil nilapitan niya ang lolo mo at tumanggap siya ng pera mula sa lolo mo nang inabandon na kayo ng tatay mo. Nung pinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo. Pagkukwento ni Alexander. Muling namutla si Rose sa sinabi ni Alexander. Pero wala ako natanggap na pera. Anya habang umuupong muli sa sofa. Bigla niyang naalala ang isang pagkakataong dumalaw sa kanyang ina at pinakita ang mga litrato nito na tila ba nagbubuhay rin sa mga suot at lugar na napuntahan. Ang akala niya ay merong mayamang boyfriend ng ina. Ngunit sa nalaman niya ngayon, malaking chance ang pera ng kanyang lolo sa loob ng ginastos nito. Posible naman talagang inilihim ng kanyang ina ang tungkol sa lolo niya upang hindi mabunyag ang pagiging irresponsable nito sa sariling anak. Ang hindi nilang malinaw ngayon ay ang koneksyon ni Alexander sa lahat ng to. Bakit mo kilala ang lolo ko? At bakit ang dami mong alam tungkol sa akin? Tanong niya. Ninong at kaibigan ko si Solomon Inocencio. Sagot ni Alexander. Pinakiusapan niya akong kilalanin kita ng mabuti at sabihin sa kanya ang totoong ikaw. Kilalanin ako? Ulit ni Rose. Bakit? Gusto niyang malaman ang tunay mong pagkatao bago ka inimbitahan sa Cebu? Sa akin niya pinaubayang pagkilati sa iyo. Kinatutuwa mong malamang pinaalam kong nasa iyo ang lahat ng hinahanap niya sa isang apo. At yun ang dahilan kung bakit ka nakipagkilala at iniligtas ako kay Jasper? At nakipag-date ka sa akin? Nalulumong sabi ni Rose. Kasinungalingan lang ang lahat. Lahat mula sa interes na pinakita ni Alvin sa kanya. Hanggang sa walang katumbas na ligayang naramdaman niya sa mga bisig nito. Hindi parte ng planong yun ang sex. Sabi ni Alexander na hindi nagawang itago ang disgusto sa tinig. Sinamantala kita at mali yun. Pinagmasdan ni Rose Alexander. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakadama siya ng hiya dahil hindi niya mapigilan ang katawan na mag-init dito. Tinuruan siya ni Alexander na manabik dito at
nakabadya na ipagkanulusya ng intimate na koneksyong iyon. Ngunit hindi si Alexander ang lalaki na kilala niya. Itong estranghero. Ayaw niyang isipin na sinasamantala nito ang kanyang kahinaan dahil manliliit siya sa sarili at lalabas na wala siyang kontrol sa sariling kapalaran. Wala ka bang gustong malaman tungkol sa lolo mo? Putol ni Alexander sa iniisip ni Rose. Dapat ba meron? Dapat ko bang itanong kung bakit ni minsan hindi siya nakipagkita sa akin? Bakit kailangan pa niyang paimbestigahan ako kaysa kilalanin ng personal? Ilang linggo pa lang ang nakalilipas mula nang sumailalim ang lolo mo sa operasyon sa puso. Nasa bahay niya siya sa Cebu at doon nagpapagaling. Hindi makabubuti para sa kanya ang bumiyahe papunta rito para makita ka ng personal. Ikinalulungkot kong malaman na may sakit siya pero ang pagpaimbestigahan ako ang pinakapangit na paraan para malamang may lolo pa ako. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Giit na Alexander sa nagyayalong tinig. Ang buo kong pangalan ay Alexander Brunyosa Santillan. Nagsinungaling ka, sabi ulit ni Rose. Para hindi ko matuklasan kung sino ka talaga. At ako tong si tanga, naniwala naman. Nanika si Alexander. I'm sorry pero sana mapatawad mo ako kung nakaharap mo na ang lolo mo. Hindi ko siya gustong makita. Wika ni Rose. Masyado na ako maraming problema sa buhay para idagdag pa ang isang taong hinuhusgahan na ako. Hindi pa man nagkikita. Nakiusap sa akin si Ninong Solomon na isama ka sa Cebu. Huwag mong isisi sa kanya ang pagkakamali ko. Seryosong payo ni Alexander. Mabait ka kaya hindi mo gagawin yun. Mabait? Kung may bukas lang na bintana ngayon itinulak na kita palabas. Ay nasusuklaman kita. Suklam? Para sa isang taong hindi mo kilala? Tanong ni Alexander. Nagulat si Rose sa paalalang yun. Tumayo siya at inilibot na tingin sa paligid. Walang dudang ang mga dekorasyon sa dingding at tuning upholstery ay gawa sa pinakamahusay na interior designer. Kalin tulad kasi yun ang mga nakikita niya sa isang magazine. Parang hindi makatotohanan sa ganda. Pumihit siya at nagtama ang mga mata nila ni Alexander. Ang hindi ko lang maintindihan kung anong kinagagalit mo. Nagagalit ako dahil ginulo ko ang sitwasyon at baka indamay mo ang lolo mo. Hindi ako gumaganti sa mga taong wala namang kasalanan sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gusto may mangyaring masama sa kanya. Bulong ni Rose. Ngunit hindi ako sigurado kung gusto ko siyang makita. At hindi ko rin gustong pumunta sa kahit saan pagkatapos ng mga nalaman ko tungkol sa'yo. Ano bang nalaman mo tungkol sa akin na nakakatakot? Ganting tanong ni Alexander. Mayaman ka't edukado. Ani Rose sa inimuestra ng kamay ang marangyang penthouse. Mahirap ako at iginagapang ang pag-aaral. Ang pinakamalala, wala akong tiwala sa'yo dahil hindi ka nagsasabi ng totoo. Umangat ang isang sulok ng mga mapang-akit na labi ni Alexander sa pigil ng katuwaan. Kung makakatulong, nangangako akong hindi na magdilihim at magsisinungaling sa'yo. Magandang simula yan. Kung gaano ka ba kayaman? May private jet ka ba? Tumango si Alexander. Nadismaya si Rose dahil inakala niyang hindi ito ganun kayaman. Higit pa sa isa ang bahay mo? Sumingasing si Alexander. Look, malaki ang minana ko mula sa mga magulang ko na pareho din galing sa mayamang pamilya. At nasaktan si Rose sa tugon ni Alexander. Ang bobo niya para hindi mapansin na hindi ito ordinaryong lalaki. Masyado siya naging bulag para hindi mapansin ang suot nitong mamahaling damit at relo. Hindi ito ordinaryong empleyado na may company car. Ito ang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng kumpanya. Bakit mo nga pala ako hinanap, Rose? Tinitigan niya si Alexander pagkatapos ay nagkibit balikat. Buntis ako. Nakakasakal at nakakabinging katahimikan ang sumunod na sa pahayag ni Rose. Dahilan para magpaliwanag siya. Bagaman sinabi ko na sa'yo na safe ako. Ang sabi ng doktor, baka pinahina ang bisa ng pills nang magkasakit ako nung linggo ring yun. Buntis ka? Sigurado ka? Namumot lang, tanong ni Alexander sa kanya.